Ngayon ang ating i-recap ay isang horror mystery movie na pinamagatang Goodnight Mommy. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Ang isang pamilya ay binuo ng isang mommy, at ang kanyang dalawang kambal na nagngangalang Lucas at Elias. Kakalipat lang nila sa isang bagong bahay, sa gitna ng kagubatan at malapit sa isang lawa. Si Mommy ay dating choir member na medyo sikat sa local TV. Isang araw, naglaro sina Lucas at Elias ng taguan sa paligid ng kanilang bahay. Nang mapagtantong nakauwi na ang kanilang ina, agad siyang sinugod ng dalawa, ngunit ang nakita lang nila ay isang babaeng may benda sa halos buong mukha. Ang babaeng iyon ay ang kanilang ina, na sumailalim sa facial surgery. Ito ay lubos na ikinagulat ni Lucas at Elias, ngunit sumusunod pa rin sa utos niya. Pero may kakaibang nangyayari, dahil si Elias lang ang binibigyan ng atensyon ni Mommy, sa hindi malamang dahilan. Si Elias lamang ang binibigyan niya ng pagkain at inumin, nakikipaglaro lamang kay Elias, at sumasagot lamang sa mga salita ni Elias, habang hindi pinapansin si Lucas. Dahil nagpapagaling pa lang siya, gumawa din si Mommy ng ilang bagong rules, tulad ng ang bahay ay dapat tahimik palagi. Dapat walang bisita, walang hayop, walang nagdadala ng mga bagay mula sa labas, dapat laging nakasara ang mga kurtina ng bahay, at pinapayagan lamang silang maglaro sa labas ng bahay ng tahimik. Nang makita ang kakaibang pag-uugali ng kanilang ina, nagsimulang maghinala ang kambal na sa ilalim ng kanyang mga bendahe, maaaring hindi ang kanilang ina. Malupit din ang kinikilos ni Mommy, at sinasampal si Elias ng pisikal kapag makulit o masuwayin. Nagkomento ang kambal, na ito ay isang bagay na hinding-hindi gagawin ng kanilang ina. Dahil dito, lalo pang naniwala sina Lucas at Elias na hindi nila totoong ina si Mommy, dahil hindi sila papagalitan ng kanilang ina ng ganoon. Sa isang panaginip na tila ibinabahagi ng kambal, ang ina ng mga lalaki ay gumagala sa kakahuyan, na nakasuot lamang ng kanyang underwear. Tuluyan na siyang naghubad, pagkatapos ay tinanggal ang kanyang mga benda sa mukha. At ang nakakatakot, ang kanyang ulo ay nagsimulang umikot. Kinabukasan, sina Lucas at Elias ay sadyang lumikha ng mga kaguluhan, bilang isang anyo ng pagsalungat. Isang away ang sumiklab, kung saan iginiit ng kambal na gusto nilang bumalik ang kanilang mommy. Inisip ng kanilang ina na ang kanyang mga anak ay nasisiraan ng bait. Nang igiit ni Elias na siya ay hindi ang kanilang totoong ina, pinarusahan at pinilit ni Mommy si Elias na sabihin ng 10 beses na siya ang tunay niyang ina. Sinabihan din siya nito na itigil ang pakikipag-usap kay Lucas. Labis na nalungkot si Elias, nang malaman na gusto ni Mommy na maghiwalay silang dalawa. Lumipas ang ilang araw, galit pa rin sina Lucas at Elias kay Mommy, at gusto nilang makabalik agad ang kanilang tunay na ina. Kalaunan, gusto ni Mommy na makita silang dalawa, at sinabi na hindi na siya galit. Pumasok agad si Mommy sa kwarto na may bagong mukha na hindi natatakpan ng mga benda. Ngunit hindi pa rin sigurado sina Lucas at Elias na siya ang kanilang tunay na ina, kahit na matapos ikumpara siya sa lumang larawan ng kanilang ina. Nagbigay ng boomerang si Mommy, bilang paghingi ng tawad sa nangyari kanina. Agad namang humingi ng permiso si Elias, na maglaro ng boomerang sa labas ng bahay. Sa sandaling binuksan ni Mommy ang pinto sa likod, ang mga bata ay tumakbo para sa kanilang buhay. Tumakas sila sa bayan, at kalaunan ay pumunta sa isang lumang simbahan at kinausap ang pari. Nangako ang pari na ihatid sila sa himpilan ng pulisya, upang iulat ang babae na nagpapanggap bilang kanilang ina, ngunit nilinlang niya lamang ang mga kambal at dinala sila pauwi. Hiniling ng pari na magpaliwanag ang ina, ngunit malabo lang niyang ipinaliwanag kung paano naging mahirap ang mga bagay, mula noong nangyari ang aksidente at ang paghihiwalay. Bumalik si Mommy sa loob, ngunit hindi mahanap kahit saan si Elias o Lucas. Sa huli, siya ay sumuko sa paghahanap at umiiyak na lamang sa pagtulog. Nang gabi ring iyon, may ginawa sina Lucas at Elias kay Mommy. Nagising siya sa umaga, at nakita ang kanyang kambal na nakasuot ng kanilang mga homemade goblin mask. Napagtanto din niya na nakatali na siya sa kama. Ginapos siya ng kambal habang natutulog, kaya hindi na siya makatakas. Sa sandaling iyon, nagsimulang magtanong sina Lucas at Elias, tungkol sa kinaroroonan ng kanilang tunay na ina. Ngunit iginiit ni Mommy, na siya ang kanilang tunay na ina. Nagsimulang ikumpara nina Lucas at Elias, ang larawan ng kanilang tunay na ina kay Mommy.
Nag-away sila dahil si Elias ay nagsimulang maniwala na si Mommy ang kanilang tunay na ina, habang si Lucas ay kumbinsido pa rin na si Mommy ay hindi ang kanilang tunay na ina. Nang mapag-isa si Mommy kasama si Elias, patuloy na sinusubukan niyang kumbensihin si Elias na siya ang kanyang tunay na ina, at sinabi kay Elias na palayain siya. Dahan-dahan, sinimulang pakawalan ni Elias ang kanyang mga paa, ngunit natigil ito nang bumalik si Lucas, at tinanong kung ano ang kanyang ginagawa. Ipinakita niya na madaling kuskusin ang facial birthmark ni Mommy. Sinabi sa kanila ni Mommy na tinanggal nila ito sa operasyon. Hindi naniniwala si Elias at sinampal siya. Sa sandaling iyon, muling nagtanong sina Lucas at Elias tungkol sa kinaroroonan ng kanyang ina, habang pinahihirapan si Mommy. Ilang araw na nakatali si Mommy sa kama, at doon na rin siya umiihi. Sandaling pinalaya siya ng kambal, upang palitan ang mga sapin sa kama. Ginamit agad ni Mommy ang pagkakataong ito para makatakas. Gayunpaman, ang kambal ay nag-set up ng isang booby trap na naging sanhi ng kanyang pagkahulog, dahilan para mawalan siya ng malay. Nagising si Mommy na nakadikit sa sahig ng sala. Sinimulan ni Elias na sunugin ang bahay, upang pilitin siyang sabihin sa kanila ang katotohanan tungkol sa kanilang ina. Sa huling sandali ng kanyang buhay, sinabi ni Mommy kay Elias na sasamahan siyang maglaro kung palayain siya nito. Magpapanggap siyang buhay muli si Lucas, magluluto ng kanyang almusal, kahit anong gusto niya. Pagkatapos, maluhaluhang ipinaliwanag niya kay Elias na hindi niya kasalanan ang pagkamatay ni Lucas, at nakiusap siya sa anak na palayain siya, para pareho silang makamove on sa trahedya. Dito nabunyag ang lahat na patay na si Lucas. Si Lucas ay isang guni-guni lamang, bilang resulta ng dissociative identity disorder, dahil si Elias ay hindi kayang tanggapin ang pagkamatay ng kanyang kakambal. Si Mommy sa una ay nakikipaglaro kasama si Elias, kumikilos na parang si Lucas ay nasa paligid pa rin. Para kay Elias, totoo si Lucas, pero hindi para kay Mommy. Hinamon siya ni Elias na patunayan na siya ang kanilang ina, sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya ng ginagawa ni Lucas. Si Lucas ay may hawak na kandila malapit sa kortina, ngunit halatang hindi iyon nakikita ni Mommy. Naniniwala si Elias na makikita ng kanyang tunay na ina si Lucas. Pagkatapos ay kinuha niya ang kandila mula kay Lucas, at sinindihan ang kortina, dahilan para sumabog ang apoy sa buong sala. Maya-maya, nilamon nito si Mommy sa apoy. Dumating ang mga bumbero, ngunit huli na para iligtas si Mommy. Sa huling eksena ng pelikula, makikita sina Elias at Lucas na naglalakad sa bukirin, at lumabas na kasama ang kanilang ina, nakangiti at nagyakapan silang tatlo. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.